Today, sasagutin natin ang question ni Sis Jasmine. Ang tanong niya is, ano po ang age limit dyan sa Hong Kong? Ex-abroad po ako, galing Oman, 4 years and 8 months. Nung nag-apply ako dito, doon sa may agency na nag-process sa akin, sa papers ko, kasi direct hired ako noon. So, may agency sa Manila na nag-process ng papers ko. May agency sa Manila na nag-process ng papers ko. So, yung agency na yon, ang qualification nila sa age is 24. If first timer ka, 24 to 36 years old. So, kung first timer ka na yan yung edad mo, sure yan na makapasok ka. Pero ngayon, ano na guys, may mga agency na ngayon na tumatanggap ng hanggang 38 years old pag first timer ka. May narinig pa nga ako, may agency din na tumatanggap ng hanggang 40 years old. Depende talaga yan sa agency guys, kung ano yung qualification nila sa age. Hanap na lang kayo ng agency na pwede sa edad nyo. Pero yung sis natin na nagtanong is, ano siya, ex-abroad siya. So, pag noon, yung ex-abroad na alam ko is hanggang 45 years old. So, pag ex-abroad, may experience ka na sa ibang bansa, mas mataas yung age limit nila. Nasa 45 years old yung age limit nila. Hindi ako updated ngayon sa ex-abroad kung 45 up, kung pwede pa ba. Basta hanggang 45 sure ako na po pwede. Pero kung sumobra kayo dyan sa age na yan at hindi na pwede, mayroon pa namang ibang opsyon. Pwede kayong maghanap ng kakilala, kaibigan, or yung kamag-anak na andito na pwede kayong i-recommend sa employer. Kung may kakilala sila na naghahanap, ang alam ko pag ganun, yung age is, kahit na sumobra ka sa age limit ng agency, pwede yun kasi nirecommend ka. Depende na sa amo yun kung gusto niya yung age mo. May mga amo kasi dito na gusto ng mas bata, may mga amo din dito na gusto ng mas may edad na, mas matured na. So, depende yan sa amo. Pag nirecommend ka, depende sa amo yan kung tatanggapin ka niya. So, wala yan magagawa ang agency or sino man na harangin yung application mo kasi yung employer yung tumanggap sa mo direct. So, direct hire. Pwede din naman na kung may mga kakilala kayo dito, idiretso ka na nila tulungan, idalhin nila yung application mo, letter mo, or biodata mo man, dalhin nila sa agency dito or isend mo sa email nila yung information mo para sila na mag-decide kung tatanggapin ka nila sa ganyang edad mo, kung pwede ka pa. Pero yung mga ex-abroad kasi yung ginagawa nila, dumidiretso na sila apply dito sa may mga agency dito sa Hong Kong. Sila na mismo yung nagsisend ng email, ng info nila, o di kaya may kakilala sila na nagbigay ng application nila sa agency dito. Yun yung ginagawa ng iba bago sila umuwi. Mayroon din naman sa atin ng mga agency, mabilis lang, basta ex-abroad ka, mabilis ka lang ma-hired. Yung problema lang naman natin, 'di ba, sa pag-apply yung age limit natin, 'di ba, pag nasa agency tayo. Tapos kasama na doon kung fit to work pa tayo. Dito kasi sa Hong Kong, guys, pag andito ka na, kahit ilang taon ka pa, basta gusto ka pang i-renew ng amo mo, okay lang yun. Walang age limit pag gano'n, pag andito ka na. Yung problema lang naman natin yung pagpapunta dito, yung edad natin, kung papasa pa ba. Para kay Sis Jasmine, pwede kayong magtanong sa agency mismo, kung halimbawa lang kung ilang taon na ba kayo na lumampas kayo dun sa nasabi ko, kung pwede, kasi agency lang talaga yan mag-decide para sure na lang din.
pwede nyo din gawin yung option na nabanggit ko, na maghanap kayo dito ng kakilala, ng pwedeng mag-recommend sa inyo, or pwede kayo mag-direct apply sa agency dito, yung agency na mismo dito. Meron naman yan na pagkukuhaan. Pwede ka naman, kahit na kung ayaw katulungan ng friends mo dito, pwede ka naman humingi lang ng name ng agency at contact number nila para ikaw na mismo mag-email doon, mag-apply. Kasi mabilis lang tumanggap pag ex-abroad or yung lilipat na papunta dito na galing sa ibang bansa. Ako noon, nung dumating ako dito, i-share ko na lang din. 24 years old ako noon nung dumating ako dito sa Hong Kong. O diba? Saktong-sakto talaga sa edad na kung saan ko pwede lang. Actually, 23 years old pa talaga ako nagtatry na mag-apply sa abroad. Kaya lang, yung edad ko nga. So, yung sinubukan ko nga din na mag-apply sa Middle East noon. Kasi nga, di ba pag nakarelate ba kayo, yung sa Pilipinas, pag nakatapos ka ng college, yung hindi ka agad makahanap ng trabaho, yung hindi ka mapakali na kung ano na lang pwedeng pasukan, yun na lang para magkapera na agad or para magkasahod na agad, makatulong na agad sa pamilya. Yun yung iniisip ko noon. Kaya pati yung pag-apply sa Middle East, sinubukan ko na kahit na yung 'di ba makipagsapalaran sa ibang bansa, lahat. Kaya may pagkaano din ako yung arisgada na tawag dun sa Tagalog. Ganyan ako, kahit maliit lang ako, matapang yung loob ko. Yung kalaban ko lang minsan yung pagkamahiyain ko, pero ngayon parang naano ko na yung sarili ko na yun doon nga, nagbablog na nga ako, diba? Yun lang guys, sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe Shell Wonder Vlogs para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload. Thank you guys, thank you sa lahat ng mga supporters ko, viewers, subscribers. Thank you for watching. Tara sa Hong Kong. Bye-bye!